Meron po akong ipaparinig sa iyo o sa inyo, sa ating lahat. By the way, good afternoon, good morning, good evening sa ating mga kababayan sa buong mundo. Ito po yung boses ng mga naging biktima na humarap sa Kongreso dito sa controversial na extrajudicial killing or war on drugs, human rights violation. Ito talaga yung mga lehitimong biktima na nagkaroon ng pagkakataon after 6 or 7 years na sila ay makapagsalita. Kaya kailangan po nating talagang ilaban yung paghahanap ng hustisya, kasi kahit sino may karapatang maghanap ng hustisya. Dahil buhay ang nakataya. Masakit talaga po sa isang pamilya na mawalan ng membro ng kanilang pamilya sa illegal na pamamaraan. Lalo na po sa marahas. Pakinggan natin itong salaysan ng dalawa yata ito sa mga naging biktima at yung kailang nadiscover sa matindi nga pong isyong ito. Good afternoon po, Mr. Chair. I'm not a relative of the victim, but we're part of the Arnold Janssen Kalinga Foundation. So, non-government organization pala itong isa. And he founded also the program Paghilom in 2016. So, kami po ay nag-represent din sa mga biktima. Ang problema lang ay kahapon lang po namin na tanggap ang invitasyon. Pero ang isang gustong mabahagi ni Father Flavio Villanueva ay ilan sa mga huling salita ng aming mga biktima bago sila pinatay. Gaya ng, maawa na po kayo, may test po ako bukas. Excuse me po, ma'am. May I know if you've taken your oath? Hindi po po. Hindi ko pala. Sige, pwede po bang mag-oath muna tayo para... hindi ko pala. Kailangan kasi panumpain yan eh. Please make it short. Ayan, mula dito sa 300 pong figure ay 132 ang may drug history at inamin nila yon. Ngunit ang iba ay wala. 0 or walang mga nagdodroga nung pinatay sila. 0 ang nanlaban at ang lahat sila madudumi ang paa. So ang maliit lang po ang aming foundation, Mr. Chair, ang program Paghilom. Ngunit meron po kaming 261 orphans na tinutulungan sa educational assistance. Meron po kaming 312 na families na tinulungan para in journeying with them in their grief. Ang pinakahuli po naming proyekto ay magtayo ng isang memorial site for the EJK victims. This is the first EJK memorial site sa Dambana ng Paghilom. Inalok po sa amin ni Bishop Ambo, now Cardinal Ambo David. Nalaman po kasi namin, Mr. Chair, na karamihan sa mga pamilya namin nung pinatay ang kanilang mahal sa buhay ay nagre-renta lang po sila ng yung tinatawag na apartment for rent, yung mga nicho. After 5 years pala ay kung hindi mo makukuha yung mga buto o yung body, ay nilalagay lang po sa sako, walang label, walang pangalan, at nilalagay lang po sa alis. At hinabol po namin to, nag-fundraise po kami para kawawa talaga, mahirap. So far, we've exhumed 105. Inililibing sa mga upahan, bayaran lang sa sementeryo, tapos after 5 years daw. Na kailangan alisin mo. Almost 95% ng inautopsy niya ay hindi natural cause. Kagaya ng binanggit kanina, hindi natural cause ang kinamatay nila, kundi mga bala. Wow. At pinapakremate po namin to at nilalagay sa urn para magkaroon ng dignified burial. Ilan po to sa aming mga... Hindi, explore natin ito. Ito natin, ito namang uncle ng taga-Caloocan. Sa kahabaan ng kalsada. So, statement. Sana bahagi din si aming field coordinator na Uncle Nicky Andalusan. Ito yung taga-Caloocan. Uncle pala ito, yung lalaki. Ayan, magandang ito nga ba yun? hapon po sa lahat. Ako po si Randy De Los Santos. Yan, ako po ay field coordinator sa program Paghilom. Sa akin pong pagbisita sa mga kapwa namin biktima, gusto ko lang ibahagi na kadalasan po sa kanila ay
hindi nanlaban. Kadalasan po sa kanila ay talagang pinatay. At nakalulungkot po na sa loob ng 6 hanggang 7 taon ay naging madamot sa kanila ang pagkuha po ng mga dokumento. Kagaya ho ng mga police report, hindi ho sila nabibigyan. Ganun din po, nakita din namin sa aming ginagawa sa program Paghilom na yun nga po yung binanggit ni Tatay Bailon. May mga dokumento po si Dr. Fortun na hindi ho tila sa akin pong personal na pagtingin ay hindi ho tamang pag-iimbestiga. At alam ho naman lahat, di na ako gagamit ng iba pa. Yung sa aking pamangkin na si Kian, makalipas po, Mr. Chair, ng ilang taon, ay may bala pa hong nakuha si Dr. Fortun. Oh, grabe. Nakagugulat po yon. Kasi dumating na sa Senado, humingi na rin kami ng tulong sa Public Attorney's Office upang i-autopsy. Makalipas po ng ilang taon ay may nakita pa rin bala. Yun yung batang napakamalang sa Caloocan, 17 years old. Sa program Paghilom ay pinapipirma po yung mga pamilya ng mga waiver po na hindi na sila magsasampa ng kaso. At kadalasan po... Sandali ha. Ang sinasabi rito, yun daw mga pamilya, pinapipirma pa. Parang i-waive mo. Waiver na katunayan, sang-ayon kayo, pumirma kayo rito na hindi na kayo magrereklamo, hindi na kayo magpapail ng kaso, ganon. Nakita ko din sa aking pakikipag-ugnayan sa kanila na hindi ho naimbestigahan yung mga kaso nila ng pagpatay, lalo't higit po, Mr. Chair, yung mga police operation, yun po ang banggit ng pamilya. Kaya po sana matingnan din ang bagay na ito at matulungan into their role in systemic violence and other issues. Merong po namin yung loob namin na sa pamamagitan ng isang biktima rin ito. Po kami ng tinig at kalaunan po talaga makamit na mga pamilya yung hustisya, yung katarungan sa pamamagitan po ng mga abogado namin, yung NUPA lawyers, yung Rise Up, at higit po sa lahat sa House of Representatives na naniniwala na kami po talaga ina-acknowledge po ng committing ito na meron po talagang paglabag sa karapatang pantao. Kaya salamat po sa inyo. Yung mapakinggan nyo lamang po kami ay malaking bagay na dahil talaga pong ang hirap po ng buhay, mas lalo pa pong humirap kung yung naging biktima ay breadwinner. Mahirap pong maging solo parent, mahirap po. Hindi ko po maipaliwanag kung gaano kahirap, pero namatay yung asawa. Mahirap kung kami po ay hindi mapakinggan. At kung mauulit po ito sa mga darating na panahon, mas mahirap po yun. Kaya kahit po sa namin na nahihirapan kami na magsalita, ito po yung tangi namin magagawa. Kaya salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig ninyo. Okay, salamat din sa iyo, Miss Lee. No? Yeah. Matanong ko lang, bago kasi meron po tayong listahan dito ng mga magtatanong, mga kasamahan natin dito sa Congressman. Sa inyong mga pamilya ng biktima, lahat ba kayo? Lahat ba nung kamag-anak ninyo ay may kaugnayan sa droga? Yan ang magandang tanong yan. Sa inyo, Tay, meron bang kaugnayan ang iyong anak sa droga? Si Congressman Barbers yung nagtatanong. Wala pong chairman. At ang pamilya ko po sa aming lugar ay wala po kaming naman droga, sugal, sa iba't ibang bisyo. Kahit na po sa dami ng anak ko, binigyan ko sila ng pagkakataon na isang magandang dignidad, karangalan. Ito 13 ang anak buhay, makapagtapos po yung 13. Yan Yung pang 13, yung pa po ang nangyari dito sa Warong. Ang namatay yung pang 13, yung bunso. Napakasakit po sa isang magulang. Sige po, salamat po. Salamat po, Tay. Sino ho ang kamag-anak ng biktima? Sino po yung namatay na meron hong history na gumagamit ho ng droga? Mayroong hapon, may gabi. Sige, gabi lang. Akong anak siya, dili dito mo gamit siya. Bisaya, Bigwin ito siya mamangod. Mga dito maning kamot. Bisag unsan lay buhaton. Masud.
pangugas sa plato para ibuhi Wow. siyang mga mangod, sir. Ang hugas ng plato ng pinggan para lang mabuhay. Yung anak niya po na si Angelito ay hindi po gumagamit. Breadwinner po ng pamilya. Kung ano-ano na lang po na trabaho yung pinapasukan, naghugas ng plato, breadwinner, at siya po ang nagtataguyod ng pamilya nila. Wala pong bisyo. Hindi, no? Dali Merong overwhelming evidence pointing to their role in Nadala si Congressman. systemic violence and other issues tackled here in the Quadcom. Di po pwedeng nag-aastang bully sila o astang pikon. So Mr. Chair, again, we should not tolerate that, and it is our collective task to... Sandali, ito sinasabi ni Manuel. Ay, itong may kaugnayan sa ano eh. We will proceed with it. Sandali, ito na involved sa droga yung bata, pero wala ho silang na... Sandali lang, yung sinasabi ko, Congressman Manuel. Pag nakita ko siya, suntukin ko siya sa muka. Masyado siyang sinungaling, yun lang, end of quote. Gusto ko lang i-point out, Mr. Chair, na dapat hindi po natin i-tolerate yung mga public officials na nag-threaten ng violence sa ating mga resource persons. Paling ko lang ito sinasabi ni Manuel. Yung interview daw, ganito kasi. Ganito po yung nangyari. Matapos po yung expose ni Espinosa na si dating PNP chief, ngayon Senador Bato de la Rosa, ang nag-utos sa kanya na isabit si Peter Lim at saka si dating Senador de Lima. Pero na-interview daw sa radyo si Senador de Lima, si Senador Bato de la Rosa, at nagbanta raw, nasusuntukin pag nakita si Espinosa. Tingnan natin ito. Ito yung expose niya. Sandali pangyan natin kung paano maririnig. Persons, lalo na po yung mga pamilya na mga naging biktima. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat. Ano ba yan? Saan ba na-umpisa yun? Sandali lang Lahat ba kayo? Lahat ba? Pamilya ko po, sa amin. Din sa'yo, Miss Lee, no? On human rights. You're recognized. Yan. Mr. Chair, Ito yung sinasabi ni Congressman Manuel. with the indulgence of reference, very short lang, because it's a sensitive matter regarding our resource persons, Mr. Chair. Ito yun, sinasabi ko. And will this be taken from the time of Congresswoman Castro or... Very quick lang, Mr. Chair. Okay, please. Kasi Mr. Chair, ito nabalitaan po natin na sa isang phone interview kanina lang, sumagot po si former PNP Chief Bato de la Rosa. Mr. Chair, sabi po niya, and I quote, ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa muka. Masyado siyang sinungaling, yun lang, end of quote. Gusto ko lang i-point out, Mr. Chair, na dapat hindi po natin i-tolerate yung mga public officials na nag-threaten ng violence sa ating mga resource persons. Lalo na po, papasok na tayo sa point na magtatanong tayo sa kanila. And of course, Mr. Chair, sa mga sasabihin nila, factual naman yun, di natin maiwasan. May matatamaang mga opisyal, past or present. Mr. Chair, hindi din po pwede na yung mga hindi po nagpa-participate dito sa ating deliberations, kahit na binibigyan po sila ng chance, merong overwhelming evidence pointing to their role in systemic violence. Ang sinasabi dyan ni Congressman Manuel, yung nagsalita nga si Senador Bato de la Rosa sa interview, na kanya daw susuntukin sa mukha si Espinosa pag kanya nakita. Ngayon, ang sinasabi, huwag nga daw dapat tinatakot ng kanilang mga testigo ng isang government official. Pangalawa, open naman, diba, ilang beses na nag-imbita ang komite na humarap si Senador De La Rosa para mapakinggan niya kanyang panig. Ay ayaw naman niyang humarap sa public hearing. Pero yun pa yung sinasabi na parang tinatakot po yung mga resource person. Kaya nagsalita ng ganyan. So, matindi ho talaga ito. Sandali yung kwarto sa anak ko. Yan, nagkaiyakan ho sila sa mga... lack of due process. Sa mga... Sabihin mo na totoo yung nangyari niyan sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang director. Alam mo ang nangyayari? Si Congressman, chairman ng komite, si Abante. Nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatayan itong mga to Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat may iwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo Ito patay itong mga to tinan nyo meron ako natanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Rina Garma to undergo medical check-up. Ito nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Muban's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right? To life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Napatay yung kanilang kamag-anak
napatay ang kanilang kamag-anak, na-violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. O Chair. yun pala naman tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, yan dito, binasa ko dito ang iyong karapatan at nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat meron kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan itong mga taong to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Galit na Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi, What are you going to explain for? You are asking, kanina po, nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat. Yan Thank you. So, nagalit na si Chairman Benny Abante ng Committee on Human Rights na member ng Quadcom. Ayan ilan lang po yan. So talagang hindi biro ito. Alam nyo, yung iba dyan, may mga nagagalit, bakit daw binabalita natin ito? Yung iba dyan nagagalit, bakit daw sinisiraan daw yung nakaraang gobyerno? Hindi po paninira yan. Kapag may complainant, karapatan ng complainant. Hindi po akusado lang. Hindi lang kung sino ang may karapatan, lahat may karapatan. Kaya pag mayroon kayong nilabag na karapatang pantao, ang lahat ng biktima may karapatan din. Yun ang sinasabi ng ating saligang batas. Kaya nga human rights violation, huwag nating abusuhin, huwag nating kuhanin sa kahit kanino. Huwag kayong mag-abuso sa kapangyarihan dahil ang karapatan ng maliliit ay nababaliwala. Yun po yung pinaglalaban dito. Kaya nagtataka ko bakit may mga grupo na nagagalit pa sa mga nagbabalitang katulad nitong channel na ito. Nagagalit pa doon sa mga testigo. Bakit daw inaakusa na nakaraang gobyerno? Anong gusto nyo? Baliktarin natin, kayo po yung nawalan ng pamilya sa karahasang yan. Mananahimik na lang kayo? Matutuwa pa ba kayo? Di ba? Kaya huwag ninyong linlangin o ibaliwala ang karapatan ng mga biktima ng mga minor de edad. Nakita mo yung isang namatay. Lahat na daw hanap buhay pinasok, ultimong paghuhugas ng pinggan na kinainan ng iba. Nililinis na yung pinggan yan para kung bayaran siya, yun ang kanyang ikabubuhay para dun sa kanyang mahal sa buhay. Dahil yun lang ang kanyang alam na hanap buhay. Kahit ano pinapasok, pati isipin mo, maghuhugas ka ng pinggan ng kinainan ng ibang tao. Para kung bayaran ka, kung magkano man ang bayad sa'yo, yun naman ang ipapakain mo sa pamilya mo. Tapos pinatay nila. Wow! Kaya kayo po, kayo na mga nagagalit sa totoong nagbabalitang katulad ng channel na ito sa nangyayari. Kayo may kasalanan din sa mundong ito. Dahil kasi ang karapatan ng mga maliliit ayaw niyong marinig o ayaw niyong ibalita namin. Abay, hindi po pwede. No one is above the law. Yan po yan. Kahit sino. Pantay-pantay po. At ang buhay isa lang ng kahit na sinong tao sa mundong ito. Dapat nire-respeto, pinangangalagaan. Hindi yan kinukuha sa magitan ng karahasan. Dahil nga po yan ay paglabag sa karapatang pantao. Inuulit ko, lahat ng tao, anuman ang relihiyon, anuman ang kasarian, meron niyang karapatan. Please like, subscribe, and follow sa ating mga video.